Saan po kayo nakapag-drive no? Tinuruan kayo ng unang instructor? Sambayin ba na eh, ikaw naman. Hindi niyo po pamilyar dito? Kayo po ba ay nakakapag-drive na dati? Hindi, ano, zero knowledge ako sir. Zero knowledge po. As in ngayon lang po kayo ng kotse. Oo. Bakit po gusto niyo mag-aral mag-drive? Bibili na kasi kami yung sakyan ng anak ko eh, kasi nahirapan na kami yung ano. Yung anak ko nasa UK, pag umuwi, nag-grab kami, puro grab. Sa panahon kasi ngayon. Tapos magkaanak na rin sila, ako ang maiiwan, mahal pagkatid sa school. Nahirapan po ba kayo nung tinuturuan kayo? Ano, hindi ko maintindihan doon sa pag ano, Sa pag... doon sa dito sa steering wheel, dito ako nagka-problema eh. Dito ko ako turuan muna sir. Doon sa mga ano okay na. At saka yung mag-U-turn ako. Okay. Ganito kasi yun, ang unang tinuro sa akin, yung doon sa masikip, ang sikip kasi eh. Yung sa Abante, di ba nag-reverse driving ako, nag-reverse. Okay. Ang sikip niya, di ba? So kailangan kong pumaling sa kaliwa, pumaling sa kanan. Ang problema ko, ang bagal ko maibalik si steering wheel dun sa so may tendency na susubsub ka, di ba? Pero mabilis yung kamay mo, no? Ibig sabihin, pumunta kayo doon sa masikip? Oo, yun ang unang tinuro niya sa akin. Para nahirapan ako kasi dapat dito muna ako sa maluwag, di ba? Yes. Kasi paano ako, dun yung unang tinuro niya sa akin. Kaya, Saan ba yun? Masikip na lugar? may mga butas, may mga drum. Hindi ako makapag-concentrate dito sa floor. So, second session mo na kasi ngayon. Opo, kailangan kasi dapat doon tapos sa parking ngayon, di ba mga ganun? I-assess muna kita ano ba yung kung saan ka talaga mahihirapan. Nahirapan ako sa ano, siguro sa liit ng ano space. Kasi usually, pag beginner, katulad mo, zero knowledge, dapat dun muna tayo sa open space para mapamilyar mo yung sasakyan. Ang una kasi namin tinakil, yung ano eh, yung reverse agad, di ba? Maliit doon sa may tulay yun, sa may pagka ano, reverse, nagre-reverse agad. Sa reverse and then drive po pag ano. Wala na akong choice kasi at sikip. Bukod doon, saan pa kayo nahihirapan mo? Ang problema ko talaga sir, dito lang talaga sa pedal, hindi kayo hirap. mas okay na ako sa bigat. Sa brake pedal, hindi nyo siya na-press ng mabigat. Doon sa ano, doon sa naano ko siya ng mabigat kasi pangina eh. Kailangan hindi mo na siya Oo, syempre. Common sense na yan eh. Bangin na yan. Siyempre, didiin mo talaga yun. Ikaw lang pwede mapinuro-pinuro pa doon. Tama. Matulog ka na doon. Oo, yung mga smooth braking, kuha mo naman yung Oo, ginasok. yung mga pedestrian, yung mga ganun. Oo, nakaka-brake ka dyan ng mahinahon. Minor lang. Pwede sa gas pedal na control nyo naman. Oo. Kasi hindi pwedeng nakatapak ng sobra sa gas, diba? Kasi bibilis ng sobra. Si gas pala sir, may iba na tayo. Okay. Once sinabakan mo siya, kahit iwanan mo siya, tuloy-tuloy pa yung gas ay bigay mo sa kanya, no? Opo, Kasi umantal pa rin siya. Opo, basta nakapag-create ka ng pag-abante, yung speed mo, kahit bitawan mo yung gas pedal, continuous pa rin yung galaw ng kotse mo. So, ganun siya. Pero kung binitawan mo siya na nakatigil ka, na hindi naman siya nakalagay sa drive, hindi naman talaga siya gagalaw. Ang automatic kasi, once na ilagay mo sa drive, at inalis mo yung paa mo sa brake, gagalaw na siya. Aabante na siya. Kahit hindi ka na umabag sa gas, kasi mayroon pa yan eh. Opo, pero mabagal lang siya hanggat hindi mo siya tinatapakan. Gas pedal. Ngayon, kung pag-umpisa ka nang gumamit ng gas pedal, saka pa lang siya mag-i-increase ng speed. At kapag kuha ka ng mabilis na speed, kahit bitawan mo yung gas pedal, talagang mabilis pa rin. Ano, naka-80 ka na. Oo. 80 pa rin yan, ma'am. Pag binitawan mo yung paa mo sa gas, 80 pa rin yan. Hindi yan basta-basta hihinto. Kaya once na mabilis ka, ma'am, pag napansin mo na mabilis ka, alisin mo na kaagad yung paa mo sa gas, i-prepare mo sa brake. Yung hindi naman nakatigil, naka-steady lang ba, para in case mo na kailangan bumagal, makakabagal ka ng maayos. Ganun yan. Tapos ito, ma'am, pedestrian na to, hindi yan tinitigilan. Kita mo yan, yung truck, di ba, nakahinto dyan. Bawal yan. Ito yung pedestrian, yung tawiran ng tao. Kasi tumigil. So, actually, bawal yan. Siyempre, yung mga tao, kahit alam nilang bawal, nasa kanila pa lang yung decision, diba? So, marami pa rin, alam nilang bawal, titigilan pa rin, tumitigil pa rin din sa pedestrian. Kaya dito pa lang, tumigil na ako. Hindi ako titigil din sa mismong pedestrian kasi alam kong bawal.
So, Oo nga kasi Mm-mm. dapat may allowance ka sa pedestrians, sa katutok na sila. ayan, Tama ka. tinan mo yung truck na sinusundan natin. Tama ka. So, kung aabante pa ako, wala nang makakatawid yan. Kasi priority yung mga tao. At saka, nasa gitna na, bawal nga yan, no? Bawal yan. No. Wala na to, ito, violation na to. Oo, violation niya. Pwedeng hulihin yan. Kung may Mm. enforcer dyan or police, pwede siyang sitahin. Parang ano yun, parang beating the red light kung nasaan ka tayo. Oo. So, ganun. Lumamadali siya, gusto na niya. So, hindi rin siya makapagmadali kasi traffic. So, yan. Pagka nagmamaneho ka na sa kalsada, kailangan observe mo yan kasi mahirap naman ako. Para maya't maya, mahuhuli ka, di ba? Kaya mo. Kasi madali lang naman mag-operate eh. Patatawidin ko muna itong gustong tumawid para pag abante ko, hindi ako mapatigil dito sa pedestrian. Tingnan mo yung motorcycle. Matras siya. Paano kung may kasunod dyan nakatutok din? Isa pa yan, no? Ayan, so dapat ganyan ang setup niyan. Open talaga yan. Ayan. Yung tawid. Ngayon, pag abante nung sinusundan mo at nagkaroon ng space ng kasyang isang sasakyan, saka ako gagalaw. Kung sakaling mapahinto man ako, Pasok pa rin. pasok pa rin. So, ganun yung approach. Kasi dito man, bago ka sumabak dito sa mga ganitong kalsada, kailangan prepared ka. Kailangan alam mo na kung paano i-operate yung sasakyan. Para hindi na naghahalo yung isip mo. Kumbaga nakafocus ka na sa kalsada. Kaya, ngayon, i-review ko ulit eh. Yung pala, halimbawa, mag-turn to the left ka, no? Or yung tawag dito, U-turn. Okay. Di ba i-pull mo siya sa kaliwa? So, kaliwa ka, pull mo yung Opo, gear, di ba? ipupull mo siya. Akad mo pala yung ibalik sa to normal, no? Di na kailangan tatagalan pa. Diretso na ba yun? Once naka-pull ka, nakapagliko ka na, sige, kailangan ibalik agad sa center. Pero naituro ko ba sa inyo? Yun nga yun, nahirapan ako eh. Parang hindi malinaw sa akin eh. So hindi malinaw sa inyo yung pagkakaturo, Oo. pero tinuro. Kasi once na U-turn ka kasi, kailangan mo talaga itong i-full. Oo. Para yung pag U-turn mo, agad-agad ka makakabalik. Kaya pinufull mo to. Ngayon, pag konti kasing ikot yan, hindi ka makaka-U-turn yan. Itong steering wheel natin, ma'am, kapag naka-full turn yan, yung gulong natin sa unahan, talagang nakapaling yan, nakaganon. Kaya once na pinagalaw mo siya, talagang liliko siya. Ngayon, kailangan mo itong ibalik ng diretso, ng straight. Kasi nakaliko yung gulong eh. Opo. Pag hindi mo ito ibinalik, Yun ang ano ko yun. hindi po kayo makakadiretso dun sa opposite direction, dun sa pabalik. Kaya ang palatandaan nito, ma'am, kapag yung kotse nyo, di ba kamo sabi mo mag-U-turn ka papunta doon. Ngayon, saan ba yung intention mong pumunta nung pupunta ka dito? Straight na. Siyempre dito sa pag-straight, di ba? Yung harapan ng kotse mo, ma'am, pagka nakaharap na dun sa opposite niya, dun sa pabalik, saka nyo pa lang itutuwid. No, kasi iniliko mo siya ng sagad, di ba? So ngayon, ibig sabihin, kapag harap ng kotse mo doon, kailangan mo itong ituwid. Ngayon, may palatandaan dito sa manubela kung paano siya idediretso, ipapantay na tuwid. Yan. Itong space na to na malaki, once na nag-full turn ka kasi niya, kapag ibabalik mo ng pantay yung front wheel mo, yung gulong natin sa unahan, itong space na malaki, dapat 2 beses mo lang siyang ilagay dito sa ibabaw. 2 beses lang. Kumbaga, bibilangan mo, di ba? Nag-full turn ka sa kaliwa. Nung nakita mo nang pumantay ka na dun sa linya mo sa pabalik na yun, ibalik mo lang to ng 2 beses. 1, 2. Yan, itong space na malaki. So mamaya ipapakita ko sa iyo. So nalilito ka pala doon. Nalilito ako doon. Kasi minsan, so wala namang kasi di katulad nung pinapanood ko sa YouTube niya, iliko ko na agad, diba ganun, dapat ganun agad. Kasi hindi hinayaan ko siya. Siyempre naka-turn ako eh. Hindi ko siya binalik agad. Ang tendency, susubsob na kami. Kasi yung gulong pala. Kasi mali na yung direction mo eh. Kasi yung gulong hindi nakabalik sa straight. Kailangan mo siya i-straight din. Ang isip ko nun, yun pala, yung dapat pala pagkaliko ko, ibalik ko na agad sa straight. Para yung gulong ko diretso din. Nakayo siya eh. Diretso yes, nakayo yun. Ngayon ma'am, ang kailangan mo lang kasing matandaan dun kung kailan mo siya ibabalik. Isa pa yun, yung timing dun. Pag hindi mo kasi alam kung kailan mo siya ibabalik, kahit ibalik mo siya ng 2 beses, hindi ka pa rin makakadiretso dun sa nilikuan mo. So kailangan alam mo kung kailan mo siya ibabalik. Yun. So yan ituturo ko sa iyo, ma'am. Kasi habang lumiliko, ma'am, di ba habang nag-U-turn po kayo, naka-full yan. Naka-full to habang umiikot kayo, hindi to ginagalaw muna. Habang umiikot kayo pabalik, naka-full yan. Ngayon,
pag ang timing diyan, pag harap ng kotse mo doon sa linya, saka mo 'to ibalik ng 2 beses. Yun yung timing kung kailan mo siya ibabalik. Sinasagad kapag mag-change lane lang. Ano kumbaga inch lang ang pag-turn. Ayan, alright. Diba, pupunta ako dito sa kaliwang linya kasi medyo lagpas ako dito eh. O, tinan mo yung pagpihit ko. O, ganun lang. Pansinin mo yung lane ko. Andito na kaagad ako sa pasok na kaagad ako sa lane. Kung sa akin, ang tendency na, nakain ko na pala yung ano. Oo. Pagtulad yung solid line, delikado yan. Opo. Pag napansin mo medyo napunta ka dito sa solid lane sa kaliwa, medyo tinan mo ang pihit ng manibela. Yan, ganun lang. Kasi straight naman ang daan. Opo. Dito po kayo pumunta. Tada mo. Nung pag-uwi dito kami pumunta. Alam mo, Ako sa bagay